Okay, muli magandang umaga sa inyong lahat. So, nandito na tayo ulit sa ating learning task number 2. Sagutan na natin itong letter B. Solve the quadratic equation using appropriate method. Okay, meron tayong tatlo, So, x squared minus 81 is equal to 0. Number 2, x squared plus 5x plus 6 is equal to 0. And then number 3, 2x squared minus 4x plus 3 is equal to 0. So, ang sabi, solve the quadratic equation using appropriate method. So, kung saan kayo medyo nadadalian, so kung paano makuha ang mga roots nito, quadratic equation, ay di, yun, Okay, simulan natin ang pag-solve. Natin ang ating sagutang papel. Okay, so na ito. Number 1, sagutan natin, x squared minus 81 is equal to 0. So, analyze natin, Doon sa inyong module, kung inyong binasa, ang given natin dito ay isang quadratic term at yung constant term lamang. So, dadalawa. Walang ibang gagawin yan, kundi extract natin lang yung roots, Extracting the roots. So, we have x squared. Ilipat naman natin. Ito nakalagay sa standard form, pero ito ililipat natin. Hindi natin ilalagay sa standard form, Para ma-solve natin yung values ng x, ng roots. Is equal to, ililipat sa kabila, negative, magiging positive, 81. Okay, paano kung ma-extract yung square roots, yung roots nito? So, ito ay second power, so, gawin natin na squared both sides. Again, kung ano ang ginawa dun sa left side ng equation, sharing mode din gagawin sa right side to balance, In-square ko ito, i-square ko din ito. Taking the square root of both sides, so, square root of x squared. So, kakansela natin radical at saka yung exponent. So, may matitira tayong x. Is equal to, ang square root of 81, so siya ay, ang 81 is a perfect squared number. Perfect squared number, 81. So, siya ay 9 times 9. Kaya siya, ang magiging sagot natin, so perfect squared siya, positive and negative 9. So, ihiwalay natin. The first root, x of 1, is equal to positive 9. And then, the second root, x of 2, yun yung values ng x, ay yung negative 9. So, tatandaan, pag kayo nagsosolve ng kahit na anong polynomials, kahit ilang degree, kung ilan yung highest degree, so yun yung bilang ng roots na makukuha nyo. So, gaya nito, this is a second degree. Ibig sabihin, ang makukuha nyo ay dalawa ang value ng x. So, makikita nyo na nga, 9 at saka yung negative 9. Okay? So, yun yung final answer natin. Pakilagyan ng box. So, yun yung dalawa. Okay. Next, number 2. So, yung number 2, analyze uli natin. So, kumpleto siya. And then, nakalagay pa sa standard form. Meron tayong quadratic term, meron tayong linear, and then meron tayong constant. Ang sabi sa atin, use the appropriate method. So, dito, sa tingin ko, biglang tingin pa lamang, kaya natin itong kuhain sa factoring, Factoring method. So, pag factoring, ibig sabihin maglalagay na agad tayo ng dalawang quantity. And then, naka-equate sa 0. Kuhain natin yung factors nung first term, nung quadratic. Ano ang factors nito? Walang iba kundi x times x, which is x squared. Saan ilalagay? X, dun sa unahan ng dalawang quantity. And then, ano yung ilalagay natin dito sa huli? Ang ipapactor natin ay yung constant. Okay, anong factors ng constant? Ano daw yung factors ng constant na pag minultiply natin, pag pinlas natin, ang magiging sagot ay positive na 5. Meron kaya? Halimbawa ay 6 times 1. 6 times 1 is equal to 6. Kaya lang, pag pinag-add natin, 6 plus 1, 7. So, hindi siya 7. Okay, so gamitin natin yung 2 times 3 is 6. And then, i-plus natin 2 plus 3. Ilan? 5. Nakuha ba natin gitna? Yes, nakuha natin yung gitna. So, ang gagamitin natin na factors ay yung 2 times 3.
So, positive siya parehas, kaya gagawin natin plus 2 at saka plus 3. Okay? Again, pag inad natin, makukuha natin yung gitna, yung linear, yung b natin, yung constant ng linear term. Okay, naka-factors na, and then equate the two factors to 0. Equate natin para ma-solve natin yung x. X plus 2 is equal to 0, yung first factor. Then the other one, x plus 3 is equal to 0. And then solve. X, matitira. Ililipat lang natin sa kabila, magiging negative 2. Okay. Yung first root natin, yung unang value natin ng x, yung x of 1, is negative 2. Lagyan ng box. Then the other one, x is equal to, ililipat sa kabila, magiging negative din. Kasi positive, inilipat, negative 3. So yung x sub 2 natin, yung pangalawang root, ay negative 3. Okay. Pumunta na tayo sa number 3. Number 3, given 2x squared minus 4x plus 3 is equal to 0. Pwede ba natin itong gamitin ng extracting square root? So, hindi, kasi kompleto siya. We have the constant, we have the quadratic term, the linear term, and the constant term. Pwede ba natin itong gamitin ng factoring? So, sa factoring ay medyo mahihirapan tayo dahil ito ay medyo add, 3 times 1 lang ito eh. May i-consider pa akong value ng 2 sa pag-factors. Ang mas safe na gagamitin natin dito ay yung quadratic formula natin. Nandun sa inyong module kung inyong binasa. Yung quadratic formula, so mas magandang wag nyong i-memorize ito. Yung quadratic formula, mas maganda nito isinasa puso. So quadratic formula, x is equal to negative b plus or minus the square root of b squared minus 4 times a times c all over 2 times a. So kalimitan ito yung nalilimutan yung all over. O pagkatapos mong i-kuha itong nasa ibabaw, yung i-divide mo pa siya ng 2 times a kung ano yung value. Okay? So ito yung quadratic formula na sinasabi ko sa inyo sa first video ni sir. Ay kailangan muna nating kuhain ng values ng A, B, and C. Kasi yan ang naandyan sa formula. A, which is 2, B, which is negative 4, and then C, which is 3. Okay, and then isulat uli natin yung formula natin. X is equal to negative B plus or minus the square root of B squared minus 4 times A times C all over 2 times A. Okay. Is-substitute na natin ang value. Negative. Ano yung B natin? So, itong copy. Negative, negative. B. Ano yung B natin? Negative 4. So, lagyan natin ng parenthesis para hindi kayo malito. Kasi iba yun. Yung B dito ay formula. Yung negative doon kasama yun sa formula. Ang value natin ng B ay negative 4. Na yun yung negative 4. Okay? Plus or minus the square root of B squared. So, ano ang B? Negative 4 ulit. Kaya lang may squared, lagyan natin ulit ng parenthesis, squared. Minus 4, na yung 4, times A. Ano yung value ng A? Parenthesis ulit para hindi malito. A is 2. And then the value of C, which is 3. All over, yung sinasabi kong laging nakakalimutan, 2 times the value of A, which is 2. Okay, isolve na natin. Na-substitute na natin lahat. Negative times negative, so magiging siyang positive. Kaya mahalaga talaga yung formula, Plus or minus the square root of negative 4 squared is 16. And then negative 4 times 2 is 8. Times 3 is negative ilan? 24. Tama ba? So, 4, 8 times 3, 24. Yes. And then, 2 times 2, which is 4. And then, equal sign. Nalilimutan natin yung x dito. So, 4, copy lang. Plus or minus, isimplify natin itong nasa loob ng radical sign.
16 times 16 minus 24, so mas malaki yung 24. So, ibig sabihin magiging negative. So that will be negative, ano ito? 8. Okay, negative 8 all over 4. And then, isimplify natin. So, x ito, x is equal to, so dito pala ang hindi na natin makukuha ang value, ano? Kasi walang square root ang negative. So, ibig sabihin, ito yung sinasabi ko na sa inyo kanina, na not real number. So, ang tawag natin dyan ay imaginary numbers, ano, lahat ng may negative square root, ano, so imaginary number siya. Pero pwede pa natin siyang i-simplify kasi divisor niya ay 4. Pwede siyang divide ng 4 and then dito ay 4. So 1 plus or minus the square root of negative 8 divide 4 is negative 2. So imaginary, ano, so may imaginary ang roots natin. So lagyan na lang natin final answer, the roots are imaginary. Okay, and then the roots are makikita nyo yan sa, o matatalakay natin ito, sorry, hindi pala kita sa camera, matatalakay natin ito sa nature of roots. Abangan nyo to sa mga susunod nating lessons sa nature of roots, ano? So, sagutan nyo pa rin kasi binigay ko naman sa inyo to. Pero lalagyan natin ng check o i-consider natin yung 1 and 2, ano, dito sa ating learning task number 2 sa letter B. Okay, maraming salamat.